Ang pinto ng isinulid ng pangarapi ay bumukas ng may malakas na kalabog na tila hinampas ng isang papalapit na bagyo. Mula sa kinaupuan niya sa harap ng kanyang makinang dipadyak, napapitlag si Elara. Ang karayom ay lumihi sa telang kanyang tinatahi, at isang maliit na butil ng dugo ang namuo sa dulo ng kanyang daliri. Isang matangkad na lalaki ang pumasok na parang pag-aari nito ang buong eskinita. Nakasuot ito ng isang mamahaling suit na halatang gawa sa dekalidad na materyales, ngunit ang anyo nito ay gusot at ang mukha ay singdilim ng ulap na may dalang kulog. Padabog nitong inilapag sa kanyang maliit na mesang gawa sa kahoy ang isang itim na coat. Kailangan kong maayos to, ngayon din, utos ng lalaki, ang boses ay matigas at walang anumang bahid ng pakiusap. Nangunot ang noo ni Elara habang pinupunasan ng daliri ang kaunting dugo. Ano pong nangyari dyan, sir? Tanong niya, pinipilit na maging magalang sa kabila ng kabastusan ng pagpasok nito. Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, itinuro nito ang isang malaking punit sa tagiliran ng coat, malapit sa tahi ng manggas. Halatang napuwersa ito na parabang naisabit sa isang matulis na bagay. May meeting ako sa loob ng 1 oras. Isang napaka-importanteng meeting. At hindi ako pwedeng humarap doon ng ganito ang itsura ko. Tiningnan ni Elara ang lalaki mula ulo hanggang paa. Ang relos nito sa pulsuhan ay mas mahal pa siguro sa lahat ng gamit sa loob ng kanyang shop. Ang sapatos nitong gawa sa katad ay kumikinang, walang bahid ng alikabok ng kiapo. Isang taong hindi sanay sa hirap. Isang taong sanay na nakukuha ang lahat ng gusto. Ang ganitong uri ng tao ang pinakaayaw niyang kausap. Hindi po basta-basta nireremedyohan ang ganitong klase ng tela, sir, paliwanag ni Elara, habang marahan niyang sinusuri ang punit. Kailangan ng tamang sinulid, tamang karayom. At kailangan ng oras para itago ang tahi at hindi magmukhang pinagtagpi-tagpi lang. Wala akong pakialam sa proseso mo, naiinis na sabi ng lalaki. Ang kailangan ko ay resulta. Magkano? Babayaran kita. Double. Triple. Sabihin mo lang. Isang kirot ng insulto ang naramdaman ni Elara. Tiningnan niya ang paligid ng kanyang munting patahian. Ang mga rolyo ng tela na maingat niyang inayos. Ang mga manikwin na may suot na mga bestidang pinagpuyatan niya. Ang lumang silyang degulong ng kanyang ina na nakapwesto sa isang sulok. Ito ang kanyang mundo. Ang sinulid ng pangarap. Para sa lalaking ito, isa lang itong hamak na tahian na mabibili ng pera. Ngunit para sa kanya, ang bawat sinulid sa lugar na ito ay katumbas ng gamot ng kanyang ina, ng baon ng kanyang kapatid na si Sofia, ng kanilang pangkain sa araw-araw. Hindi ito mabibili ng anumang halaga. Huminga siya ng malalim, isinantabi ang kanyang orgulyo. Kailangan niya ang pera. Sige po, sabi niya, ang boses ay kalmado na. Gagawin ko. Pero kailangan ninyong maghintay. At hindi po double o triple. Kung ano lang po ang tama. Umupo ang lalaki sa isang maliit na bangko, halatang nainip. Kinuha nito ang cellphone at nagsimulang mag-type, na para bang ang presensya ni Elara ay hangin lang. Iyon ang mas gusto ni Elara. Ang katahimikan. Kinuha niya ang coat at umupo sa harap ng kanyang makina. Ang kanyang mga kamay ay gumalaw ng may kasanayan at kumpiyansa. Pinili niya ang pinakamalapit na kulay ng sinulid mula sa kanyang koleksyon. Maingat niyang inilinya ang punit. Ang kanyang paghinga ay naging kalmado, ang kanyang pulso ay naging matatag. Sa mundong ito, sa harap ng kanyang makina, siya ang reyna. Siya ang may kontrol. Habang siya'y nagtatahi, hindi niya maiwasang sumulyap sa lalaki. Nakakunot pa rin ang noo nito habang nakatitig sa screen ng cellphone. Sino kaya ito? At ano ang meeting na mas importante pa sa magandang asal? Pagkaraan ng halos 40 minuto, tapos na siya. Ang tahi ay halos hindi makita, itinago ng kanyang ekspertong kamay. Tumayo siya at inabot ang coat. Tapos na po, sir. Nag-angat ng tingin ang lalaki, tila nagulat na natapos na ito. Kinuha nito ang coat at sinuri. Tiningnan niya ang tahi, hinawakan, at sa unang pagkakataon, isang bahid ng paghanga, o marahil ay pagkagulat lang, ang dumaan sa mukha nito. Maayos, sabi nito, isang salitang tila piniga pa mula sa kanyang lalamunan. Magkano? 50 pesos po. Tumaas ang kilay ng lalaki. 50. Seryoso ka?
Dumukot ito sa wallet at naglabas ng 500 piso. Heto. Keep the change. Hindi kinuha ni Elara ang pera. 50 pesos lang po. Naglabas ng buntong hininga ang lalaki na para bang si Elara pa ang nagbibigay ng abala. Dumukot ulit ito at naglabas ng eksaktong halaga. Inilapag nito ang bayad sa mesa, hindi sa kanyang kamay. Salamat po, sabi ni Elara, kahit ang salita ay parang buhangin sa kanyang bibig. Isinuot ng lalaki ang coat. Tumalikod ito at naglakad na palabas, hindi man lang nagpasalamat o nagpaalam. Nang malapit na ito sa pinto, huminto ito at nagsalita ng hindi lumilingon. Engineer Liam Salcedo, sabi nito. Kung sakaling may magtanong. Pagkatapos ay tuluyan na itong lumabas, iniwan si Elara sa katahimikan. Naiwan siyang nakatayo, hawak ang 50 pesos. Napabuntong hininga siya. Isa lang iyong customer. Isa lang sa maraming taong dadaan sa kanyang buhay. Kinalimutan niya na ang pangalan nito. Engineer Liam Salcedo. Isang pangalang kasing arugante ng may-ari. Bumalik siya sa kanyang mesa para ayusin ang mga gamit na nagulo. Ngunit may isang bagay na nahagip ang kanyang paningin sa sahig, malapit sa kinaupuan kanina ng engineer. Isang maliit na bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng bumbilya. Yumuko siya para pulutin ito. Isang cufflink. Gawa ito sa pilak na may maliit at itim na bato sa gitna. Mukha itong simple ngunit mamahalin. At sigurado siyang importante ito. Tumingin siya sa labas. Wala na ang anino ng mayabang na engineer. Naiwan siyang hawak-hawak ang isang piraso ng mundo nito, isang mundong napakalayo sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Itatago ba niya ito? Hihintayin? O itatapon na lang at kalimutan, tulad ng ginawa nito sa kanya? Hawak niya ang cufflink sa kanyang palad. Malamig. Mabigat. At puno ng isang tanong, babalik kaya siya para rito? Ilang araw ang lumipas mula nang masira ang araw ni Elara dahil sa aroganteng engineer na iyon. Pilit niyang iwinawaksi sa isip ang nangyari. Sayang lang sa espasyo sa utak niya ang isang taong ubod ng yabang at walang respeto sa trabaho ng iba. Mas marami siyang importanteng bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Anak, dahan-dahan lang sa pagpadyak, baka mapagod ka niyan, paalala ng kanyang ina, si Aling Elena, mula sa silyang digulong nito na nakapwesto sa isang sulok ng maliit nilang patahian. Ang tinig nito ay malumanay, ngunit may bahid ng palagi ang pag-aalala. Umiti si Elara at bahagyang binagalan ang pagpadyak sa kanyang lumang makinang dipadyak. Okay lang po, Nay. Kailangan ko na pong matapos itong bestida ni Aling Nena, isusuot daw po sa binyag ng apo niya sa linggo. Tinitigan ni Aling Elena ang anak. Sa kabila ng pagod na mababanaag sa mukha ni Elara, kitang-kita pa rin ang determinasyon sa mga mata nito. Ang mga kamay na sanay na sa paghawak ng karayom at sinulid ay walang kapagurang gumagalaw. Salamat, anak, mahinang bulong ng matanda. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo para sa amin. Isang pamilyar na kirot ang kumurot sa dibdib ni Elara. Ang salitang sakripisyo ay tila isang mabigat na tanikalang nakakabit sa kanyang mga paa. Ano ka ba, Nay? Obligasyon ko po ito. Pamilya tayo, nagtutulungan. Iyon ang palagi niyang sinasabi, ang mga salitang isinaksak niya sa kanyang isip para takpan ang sugat ng nakaraan. Tumahimik na lamang si Aling Elena at muling ibinalik ang atensyon sa maliit na telebisyong nasa harapan. Naiwan si Elara sa kanyang mga iniisip habang ang ritmikong tunog ng makina ay nagsisilbing musika sa isinulid ng pangarap. Ito ang mundo niya. Simple, tahimik at puno ng responsibilidad. Isang mundong wala siyang planong guluhin. Ngunit ang tadhana ay may ibang plano. Isang anino ang biglang tumakip sa sikat ng araw na pumapasok sa bukas na pinto ng kanilang shop. Napahinto si Elara sa pagtatahi. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paningin at ang paghinga niya ay tila nanakaw mula sa kanyang mga baga. Nakatayo sa may pintuan ang lalaking pilit niyang kinakalimutan. Si Engineer Liam Salcedo. Nakasuot ito ng isang simpleng puting polo shirt at maong pants, malayong-malayo sa formal na suot nito noong huli silang magkita. Ngunit kahit sa simpleng kasuotan, hindi maitatago ang tindig nitong pangmayaman at ang aura ng kumpiyansa o baka naman kayabangan pa rin. Nangunot ang noo ni Elara.
Anong ginagawa mo rito? Tanong niya, mas mataray kaysa sa kanyang intensyon. Hindi niya napigilang higpitan ang hawak sa telang tinatahi. Wala ka nang naiwang suit dito para ipa-repair. Tila hindi komportable si Liam sa kanyang kinatatayuan. Ang mga mata nito ay naglakbay sa loob ng maliit na shop, mula sa mga rolyo ng tela, sa mga manikin na may suot na mga gawa ni Elara, hanggang sa silyang digulong kung nasaan ang kanyang ina. May kung anong emosyon sa mukha nito na hindi mabasa ni Elara. Miss Elara, di ba? Hindi siya sumagot. Itinuon na lang niya ulit ang tingin sa makina. Nagbuntong hininga ito at humakbang papasok. Look, nandito ako para mag-sorry. Napahinto ulit si Elara. Tama ba ang narinig niya? Nagsusorry. Ang isang Liam Salcedo. Gusto kong humingi ng paumanhin sa inasal ko noong nakaraan. Pagpapatuloy nito, ang boses ay mas mahinahon na ngayon. Masyado lang marami akong iniisip. May malaking project sa company, pressure mula sa pamilya. Pero hindi pa rin sapat na rason yon para maging bastos ako sa iyo at sa trabaho mo. I'm sorry. Ang pagiging sincero sa boses nito ay hindi maikakaila. Natigilan si Elara. Hindi niya inaasahan ito. Sa loob ng ilang segundo, hindi niya alam kung anong sasabihin. Nakita ni Liam ang kanyang pag-aalinlangan. May isa pa pala akong dahilan kung bakit ako naparito, sabi nito, tila naghahanap ng ibang mapag-uusapan. Ikinamot nito ang batok, isang kilos na nagpapakita ng pagkailang. Hindi ako sigurado, pero baka naiwan ko rito yung isang cufflink ko. Yung kapares nung nasa suite. Importante kasi yon sa akin. Muli, napataas ang kilay ni Elara. Cufflink. Sinuyod ko ang buong sahig pagkaalis mo. Kung may nahulog dito, nakita ko na sana. Baka pwedeng patingnan ulit. Please? Pamana pa kasi iyon ng lolo ko, pakiusap ni Liam, at sa pagkakataong ito, may halong pagsusumamo sa mga mata nito. Hindi alam ni Elara kung bakit, pero bumigay siya. Siguro dahil sa pag-amin nito ng pagkakamali. O siguro dahil sa paraan ng pagtingin nito na tila ba nahihiya. Sige na nga, sabi niya, sabay tayo. Pero pag wala na talaga. Nagsimula silang maghanap. Yumuko si Elara para silipin ang ilalim ng mesa at ng kanyang makina. Sumunod naman si Liam, maingat na inililipat ang ilang basket ng retaso. Ang espasyo sa pagitan nila ay biglang kumipot. Naamoy ni Elara ang banayad nitong pabango, isang amoy na malinis at panlalaki. Isang amoy na hindi nababagay sa alikabok at sinulid ng kanyang patahian. Ang gaganda pala ng mga gawa mo, biglang sabi ni Liam, ang tingin ay nasa isang light blue na bestida na nakasabit sa gilid. Ang ganda ng korte. Detalyado. Nag-angat ng tingin si Elara, nagulat sa papuri. Salamat. Ikaw lahat ang gumawa nito, tanong ulit ni Liam, ang mga mata ay puno ng tunay na interes, hindi na pagmamaliit. Tumango si Elara. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi bago niya ito napigilan. Yumuko ulit sila para maghanap. Sa isang pagkakataon, sabay nilang sinubukang abutin ang isang sulok sa ilalim ng estante. Ang likod ng kamay ni Liam ay dumaplis sa braso ni Elara. Isang kuryente ang tila gumapang sa kanyang braso. Isang init na hindi niya inaasahan. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay na tila napapaso at ang puso niya ay biglang kumabog ng mas mabilis. Nag-iwas siya ng tingin, umaasang hindi napansin ni Liam ang biglaang pamumula ng kanyang mga pisngi. Nang muli siyang lumingon dito, nakatingin ito sa kanya. Hindi sa sahig na hinahanapan nila, kundi direkta sa kanyang mga mata. May kung anong kislap doon na nagpatunaw sa lahat ng inis na naramdaman niya kanina. Ang sandaling iyon ay biglang naputol. Elara! Isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Sabay silang napalingon ni Liam sa pinto. Nakatayo roon si Sofia, ang kanyang ate, may dalang supot ng pagkain. Ang mga mata nito ay mabilis na lumipat mula kay Elara patungo kay Liam at pabalik. Isang matamis na ngiti ang agad na gumuhit sa mga labi ni Sofia, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Oh, may bisita ka pala, sabi ni Sofia, ang boses ay puno ng kuryosidad. Pumasok ito at ipinatong ang dala sa maliit na mesa. Hindi mo man lang ipinapakilala sa amin. Agad na tumayo ng tuwid si Elara. Si Sir Liam. Engineer Liam Salcedo.
Naghahanap lang siya ng nawawalang gamit. Ngumiti si Sofia kay Liam, isang ngiting mas kaakit-akit kaysa sa ngiti ni Elara. Sofia Reyes, kapatid ni Elara. It's nice to meet you, engineer. Inilahad nito ang kamay. Liam na lang, sagot ni Liam, tinanggap ang kamay ni Sofia. Nice to meet you too. Naku, pasensya ka na sa shop namin, medyo magulo, sabi ni Sofia, habang ang mga mata ay sinusuri si Liam mula ulo hanggang paa. Bihira lang kami magkabisitang ganito kaimportante. Umalis din si Liam pagkatapos ng ilang minuto, bigong mahanapi ang cufflink. Nangako itong babalik na lang kung sakaling maalala niya kung saan pa posibleng nahulog iyon. Nang maisara na ang pinto at tanging silang magkapatid na lang ang naiwan, hinarap ni Sofia si Elara. Ang matamis na ngiti ay napalitan ng isang mapanuring tingin. Sino yon, Elara? Tanong nito, ang boses ay tila inosente ngunit may bigat. Mukhang mayaman. Baka swerte mo na yan. Minaneho ni Liam ang kanyang sasakyan palayo sa masikip na eskinita ng Quiapo, ngunit ang isip niya ay naiwan sa maliit na patahian. Ang amoy ng sinulid at lumang tela ay tila nanuot pa rin sa kanyang polo shirt, isang kakaibang halo sa mamahalin niyang pabango. Sa buong biyahe pabalik sa opisina niya sa Gizi, hindi mawala sa isip niya ang babaeng iyon. Si Elara. Hindi niya maintindihan ang sarili. Dapat ay naiinis siya. Dapat ay pakiramdam niya ay nasayang ang kanyang oras. Ngunit sa halip, isang hindi maipaliwanag na kuryosidad ang nararamdaman niya. Binuksan niya ang maliit na compartment sa tabi ng manibela. Naroon, ligtas at kumikinang, ang peres ng cufflink na sinabi niyang nawawala. Hindi niya talaga ito naiwan. Gawa-gawa niya lang iyon. Isang desperadong dahilan para makabalik, para makita ulit ito, at para gawin ang isang bagay na bihirang-bihira niyang gawin, ang aminin ang kanyang pagkakamali. Napabuntong hininga siya. Ang imahe ng pagkunot ng noo ni Elara, ang talas ng mga mata nito, at ang paraan ng paghigpit ng hawak nito sa telang tinatahi ay malinaw na malinaw sa kanyang isipan. May tapang sa babaeng iyon. Isang tapang na hindi nakabalot sa magagarang damit o alahas, kundi isang tapang na nagmumula sa loob. Naalala rin niya ang kapatid nito, si Sofia. Maganda palangiti at mas madaling pakisamahan. Ito ang tipo ng babae na karaniwan niyang nakakasalamuha sa kanyang mundo, magaling magdala ng usapan, kaakit-akit. Ngunit kung bakit, ang imahe ni Sofia ay madaling nabura sa kanyang isip, habang ang iritasyon at pagtataka sa mukha ni Elara ay pabalik-balik na parang sirang plaka. Ano bang nangyayari sa iyo, Salcedo? Tanong niya sa sarili. Dahil lang humingi ka ng sorry, hindi ibig sabihin kailangan mo nang maging interesado sa buhay niya. Ngunit kahit anong pilit niyang kumbinsihin ang sarili, alam niyang may nagbago. Ang pagkakita niya sa dedikasyon ni Elara sa trabaho, ang pagkakita sa simple, ngunit malinis na shop, ang pagkakita sa pag-aalaga nito sa kanyang ina, lahat ng iyon ay nag-iwan ng marka. Kinabukasan, sa gitna ng isang meeting tungkol sa mga blueprints ng isang bagong itatayong kondominium, natagpuan ni Liam ang sarili na nakatitig lang sa kawalan. Ang boses ng kanyang mga kasamahan ay tila ugong na lang sa kanyang pandinig. Ang nakikita niya ay ang mga kamay ni Elara na mabilis at ekspertong gumagalaw sa makina, ang konsentrasyon sa mukha nito, ang sinag ng araw na tumatama sa buhok nito. Engineer Salcedo. Okay ka lang? Napapitlag si Liam nang tapikin siya ng isang katrabaho. Ay yes. Sorry. What were we talking about? Pagkatapos ng meeting, hindi na siya mapakali. Lumabas siya ng opisina, sumakay sa kanyang kotse, at walang malinaw na direksyon na tinungo. Pero ang mga gulong ng kanyang sasakyan ay tila may sariling isip. Bago niya namalayan, nasa pamilyar na lugar na naman siya. Quiapo. Ipinark niya ang kotse sa medyo malayo at naglakad. Bumili siya ng turon at banana cue mula sa isang naglalako sa kanto, isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya, ito ang tamang gawin. Dala ang supot ng merienda, huminga siya ng malalim bago humakbang patungo sa isinulid ng pangarap. Naabutan niyang mag-isa si Elara, abala sa pagguhit ng pattern sa isang malaking papel. Ang kanyang ina ay marahil nagpapahinga sa kanilang silid sa likod. Hindi nito napansin ang kanyang pagdating. Pinanood niya ito ng ilang sandali. Ang bawat guhit ng lapis nito ay tiyak at may kumpiyansa.
Dito, sa kanyang sariling mundo, si Elara ay isang reyna. Ehem! Nag-angat ng tingin si Elara, at muli, ang gulat ay gumuhit sa mukha nito. Agad itong napalitan ng pagtataka at bahagyang iritasyon. Ikaw na naman? Anong nawawala sa'yo ngayon? Yung kabilang medyas mo. Hindi napigilan ni Liam ang mapangiti. Wala. Napadaan lang ako. May tiningnan lang akong site malapit dito. Isa na namang palusot. Nagmeryenda na ako, bumili ako ng sobra. Itinaas niya ang supot na papel. Para sa inyo. Tiningnan ni Elara ang supot, pagkatapos ay tumingin sa kanya, na tila sinusuri kung may masama ba siyang intensyon. Pagkaraan ng ilang segundo, nagbuntong hininga ito at itinuro ang isang maliit na bangko. CJ, ilapag mo na lang dyan. Salamat. Umupo si Liam sa bangko habang bumalik si Elara sa kanyang ginagawa. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging ang tunog ng lapis sa papel at ang ingay mula sa labas ang maririnig. So, pagsisimula ni Liam, marami ka bang customer? Sapat lang para makakain kami araw-araw at pambili ng gamot ni nanay, sagot ni Elara, hindi pa rin tumitingin sa kanya. Isang ilaw na fluorescent sa itaas nila ang biglang kumukurap-kurap. Nagpatuloy ito ng ilang segundo bago tuluyang namatay at bahagyang dumilim ang isang bahagi ng shop. Nako, ano ba yan? Inis na bulong ni Elara. Kumuha ito ng walis tingting at sinubukang kalabitin ang bumbilya, ngunit patuloy lang itong kumukurap. Pangatlong beses na tong nasira sa loob ng isang buwan. Huwag mong gawin yan, baka makuryente ka, otomatikong sabi ni Liam, sabay tayo. May hagdan ba kayo? Kaya ko na to, giit ni Elara, ayaw magpatalo. Miss Elara, sabi ni Liam, ang boses ay mas malumanay na ngayon. Engineer ako. Trabaho ko ang mga bagay na may kinalaman sa construction at kuryente. Hayaan mo na akong tingnan. Nag-aalinlangan pa rin si Elara, ngunit sa huli ay itinuro nito ang isang nakatuping hagdan ng kahoy sa sulok. Iniladlad ni Liam ang hagdan at maingat na umakyat. Si Elara naman ay nakatayo sa ibaba, nakatingin sa kanya na may pag-aalala. Sigurado ka bang alam mo ang ginagawa mo? Trust me, sagot ni Liam, sabay kindat. Nakita niyang bahagyang namula ang mga pisngi ni Elara bago ito nag-iwas ng tingin. Isang maliit na tagumpay para kay Liam. Habang kinakalikot niya ang pundido at lumang starter ng ilaw, hindi niya maiwasang magsalita. Sinulid ng pangarap, basa niya sa maliit na singboard na nakapinta sa pader. Maganda ang pangalan ng shop mo. Bakit iyon ang pinili mo? Natigilan si Elara. Nang muli siyang sumulyap sa ibaba, nakita niyang nakatingala ito sa kanya. Ang mga mata ay may kakaibang kislap. Dahil ang bawat tahi, ang bawat sinulid na dumadaan sa makinang iyan, sabi nito, ang boses ay mahina ngunit puno ng damdamin, ay katumbas ng isang pangarap. Pangarap na gumaling si nanay. Pangarap na makatapos sa pag-aaral si Sofia. Pangarap na maging maayos lang ang lahat. Ang simpleng paliwanag na iyon ay tumama kay Liam ng higit pa sa anumang komplikadong architectural design. Sa isang iglap, nakita niya si Elara hindi bilang isang simpleng mananahi, kundi bilang isang mandirigma na gamit ang karayom at sinulid bilang sandata. May kapalit na pala yung starter. Kailangan lang higpitan yung mga tornilyo. Pagkatapos ng ilang sandali, bumaba na siya mula sa hagdan. Subukan mong buksan. Pinindot ni Elara ang switch. Ang ilaw ay sumindi ng buo at maliwanag, walang kurap at nagliwanag ang buong patahian. Lumingon ito sa kanya, at sa unang pagkakataon, isang tunay at matamis na ngiti ang nakita ni Liam sa mga labi nito. Isang ngiting nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Salamat, sabi ni Elara, ang mga mata ay nagpapasalamat. Salamat talaga. Walang anuman. Ang ngiting iyon, ang liwanag sa mukha nito, iyon pala ang hinahanap niya. Iyon pala ang dahilan kung bakit siya bumalik. Nang paalis na siya, huminto siya sa may pinto. Kung masira ulit o kung may iba pang problema, tawagan mo lang ako. Inilabas niya ang kanyang wallet at kumuha ng isang business card. Iniabot niya ito kay Elara. Huwag kang mag-alala, wala kang babayaran. Professional fee sa turon. Nag-aalinlangan man, tinanggap ni Elara ang card. Ang mga daliri nila ay muling nagdikit ng ilang saglit, at ang pamilyar na kuryente ay muling gumapang sa kanilang mga bala.
Naglakad si Liam palayo, ngunit sa pagkakataong ito, may ngiti na sa kanyang mga labi. Alam niyang hindi iyon ang huling beses na tutuntong siya sa isinulid ng pangarap. Ilang araw nang nakatago sa loob ng isang lumang lata ng biskwit ang business card ni Liam Salcedo. Sa tuwing mag-isa si Elara sa patahian, lalo na sa gabi kapag tahimik na ang lahat, hindi niya maiwasang buksan ang lata at titigan ito. Ang papel ay makapal at mamahalin, ang mga letrang nakaukit sa pangalan nito ay kulay ginto. Engineer Liam Salcedo. C. Salcedo & Sons Construction. Napapabuntong hininga siya sa tuwing mababasa iyon. Anong malayong mundo ang ginagalawan ng lalaking ito kumpara sa kanya? Ang mundo niya ay umiikot sa tunog ng makinang dipadyak, sa alikabok ng mga retaso, at sa amoy ng sinulid. Ang mundo nito ay malamang puno ng mga blueprint, matatayog na gusali, at mga board meeting sa malamig na opisina. Pinipilit niyang isipin na ang pagpunta nito rito ay dahil lang sa konsensya. O baka naman nababagot lang ito. Ngunit ang alaala ng ngiti nito matapos niyang ayusin ang ilaw, ang sinseridad sa mga mata nito nang sabihin nitong "Trust me," ay bumabalik sa kanyang isip. Kinabukasan, habang abala siya sa pagtatabas ng tela para sa isang uniforme, isang pamilyar na anino na naman ang tumakip sa liwanag mula sa pinto. Mukhang may problema na naman sa kuryente niyo, sabi ng isang boses na nagpatigil sa kanyang paghinga. Nilingon niya si Liam na may dalang isang supot ng pandesal at kape sa styro cup. Nangunot ang noo ni Elara, pero may isang maliit na bahagi sa puso niya na natuwa. Wala namang sira dito. Baka yung tornilyo sa utak mo ang maluwag. Tumawa si Liam, isang tawang malutong at totoo. Grabe ka naman sa akin. Napadaan lang ulit. May meeting sana ako malapit dito pero na-cancel. Nag-almusal na ako, naisip kong dalhan na rin kayo. Ipinatong nito ang pagkain sa mesa. Para sa inyo ng nanay mo. Walang nagawa si Elara kundi tanggapin ito. Habang kumakain sila ng mainit na pandesal, hindi niya maiwasang mapansin ang paraan ng pagtingin ni Liam sa paligid. Hindi na ito ang mapanuring tingin ng isang aroganteng tao, kundi tingin ng isang taong interesado. Bakit ka pala naging mananahi? Tanong nito. Dahil ito ang kailangan, simpleng sagot ni Elara. Nang maaksidente si nanay, kailangang may magtrabaho para sa pamilya. Ito ang alam kong gawin. Ito ang tinuro niya sa akin. Tumango si Liam, tila naiintindihan ang bigat ng kanyang mga salita. Magaling ka. Sobra. Ang papuring iyon ay naghatid ng init sa kanyang mga pisngi. Salamat. Naging ganoon ang eksena sa mga sumunod na araw. Laging may dahilan si Liam para dumaan. Isang araw, may dala itong bagong extension cord dahil mukhang luma na raw ang gamit niya. Kinabukasan, may dala itong merienda dahil may dinaanan lang daw siyang bakery. Ang dating pagkairita ni Elara ay unti-unting napapalitan ng isang lihim na pag-aabang. Ang bawat pagdaan nito ay nagiging liwanag sa kanyang maghapon. Isang hapon, habang pilit niyang pinapagana ang tumatalo na karayom ng kanyang makina, muli itong dumating. Pinanood siya nito ng ilang sandali, nakikita ang kanyang frustrasyon. Hindi ito nagsalita. Kinabukasan, bumalik ito na may dalang maliit na bote ng dekalidad na langis para sa makina at isang set ng mga bagong karayom na galing Japan. Nakita ko lang sa hardware store kanina, naalala kita, sabi nito, iniabot ang mga gamit na parang wala lang. Natigilan si Elara. Tinitigan niya ang maliit na bote ng langis na parabang isa iyong mamahaling pabango. Hindi ito isang grandeng regalo. Hindi ito bulaklak o tsokolate. Isa itong bagay na simple, ngunit sumasalamin sa mundo niya. Isang bagay na nagpapakitang napansin nito ang kanyang maliit na problema. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may nakakakita sa kanya, hindi bilang isang kawawang mananahi na kailangang tulungan, kundi bilang si Elara. Salamat, sabi niya, ang boses ay halos pabulong. Sobra. Ngumiti lang si Liam. Sa sandaling iyon, habang nagtitinginan sila sa gitna ng mga rolyo ng tela, naramdaman ni Elara ang isang koneksyon na hindi niya pa nararamdaman kailanman. Isang sinulid na hindi nakikita ang tila nag-uugnay sa kanilang dalawa. Ahem. Mukhang may bisita na naman tayo. Ang tinig ni Sofia ay parang isang matalim na gunting na pumutol sa mahiwagang sandali. Nakatayo ito sa pinto, may dalang bayong.
Ang mga mata nito ay mabilis na lumipat mula sa tuwang-tuwang mukha ni Elara, patungo kay Liam, at sa mga bagay na hawak ni Elara. Engineer Liam, napapadalas kayata dito, bati ni Sofia, ang ngiti ay kasing tamis ng pulot, ngunit ang mga mata ay nanatiling malamig. May nasira na naman ba sa shop namin na kailangan mong ayusin? Sofia, nice to see you again, magalang na bati ni Liam. Wala naman. Nagkataon lang na laging may dahilan para dumaan, putol ni Sofia, tumatawa ng bahagya para itago ang sarkasmo. Nako, baka naman may iba ka ng gustong tahiin dito. Ngumiti lang si Liam, tila hindi napapansin ang pahiwatig sa boses ni Sofia. Nagpaalam din ito kaagad, sinabing may kailangan pa siyang habulin na meeting. Nang makaalis na si Liam, naiwan ang katahimikan sa pagitan ng magkapatid. Tiningnan ni Sofia ang bote ng langis sa kamay ni Elara. Mukhang seryoso na yata ang panliligaw sa iyo ng engineer na iyan, sabi ni Sofia, habang inaayos ang mga pinamili. Hindi siya nanliligaw, ate. Mabait lang talaga siya, depensa ni Elara. Huminto si Sofia sa kanyang ginagawa at hinarap ang kapatid. Ang ngiti ay wala na sa mukha nito. Elara, makinig ka sa akin. Ginagamit ko lang ang mga mata ko. Alam mo, nag-aalala lang ako sa'yo. Lumapit ito at hinawakan ang balikat ni Elara. Mag-ingat ka dyan. Baka pinaglalaruan ka lang niya. Isipin mo, isang mayamang engineer, pa ng kumpanya ng pamilya nila. Ano namang makikita niya sa isang simpleng mananahi na tulad mo na taga-Quiapo? Ang mga salita ay parang maliliit na karayom na tumusok sa puso ni Elara. Hindi naman siguro, ate. Anak, isipin mo, pagpapatuloy ni Sofia, ang boses ay mas malumanay na ngayon na parang nagbibigay ng isang mapait na katotohanan. Ang mga lalaking tulad niyan, sanay sa laro. Baka isa ka lang sa mga libangan niya. Isang bagong experience. Kapag nagsawa na siya, iiwan ka rin niya. At sino ang masasaktan? Ikaw. Kaya habang maaga pa, huwag kang masyadong umasa. Tinapik nito ang balikat ni Elara. Payong kapatid lang. Ayoko lang makita kang umiiyak sa huli. Pumasok na si Sofia sa kanilang silid, iniwan si Elara na nakatayo, tulala. Sa simula, pilit iwinaksi ni Elara ang mga sinabi ng kanyang ate. Guni-guni lang iyon ni Sofia. Inggit lang iyon. Ngunit ng gabing iyon, habang nakahiga siya sa kanyang kama, ang mga salita ni Sofia ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ano namang makikita niya sa isang simpleng mananahi na tulad mo? Kinuha niya ulit ang business card ni Liam. Tinitigan niya ang sarili niyang mga kamay na may kalyo sa dulo ng mga daliri, may mga maliliit na peklat mula sa karayom. Ang mga kamay ng isang manggagawa. Ikinumpara niya ito sa naaalala niyang mga kamay ni Liam, malinis, makinis, mga kamay ng isang taong hindi pa nakaranas ng hirap. Ang lahat ng kilig at pag-asa na naramdaman niya kanina ay unti-unting nilamon ng isang malamig na takot at pag-aalinlangan. Baka tama si ate. Baka isa lang siyang laro. Isang panandali ang aliw. Ang sakit ng ideyang iyon ay mas matindi pa kaysa sa anumang tusok ng karayom. Habang abot langit ang kanyang pag-iisip, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng maliit na mesa. Kinabahan siya. Bihira lang may tumawag sa kanya sa ganoong oras. Kinuha niya ito. Isang unknown number. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Elara? Ang boses sa kabilang linya ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Si Liam. Gising ka pa pala, sabi nito, may saya sa boses. Sorry kung gabi na ako tumawag. Gusto ko lang sanang itanong kung libre ka bukas. Hindi para mag-ayos ng kung ano sa shop niyo. Gusto sana kitang ayain magkape. Sa labas. Natahimik si Elara. Ang puso niya ay nagtatalo. Isang bahagi nito ay gustong sumigaw ng tea, gustong maranasan ang pangarap na iyon. Ngunit ang isa pang bahagi na nilaso ng mga salita ni Sofia ay bumubulong ng ihuwag. Masasaktan ka lang. Elara, nandyan ka pa ba? Tanong ni Liam sa kabilang linya, ang saya sa boses nito ay napalitan na ng bahagyang pag-aalala. Hawak niya ang telepono, nakabibingi ang katahimikan ng gabi, at wala siyang mahanap na salita para isagot. Elara, nandyan ka pa ba? Ang boses ni Liam sa kabilang linya ay tila nanggagaling sa napakalayong lugar.
Ang isip ni Elara ay isang magulong sinulid, puno ng buhol-buhol na pag-aalinlangan at pagnanasa. Sa isang banda, naroon ang mga salita ni Sofia, malamig at matalas na parang yelo, bumubulong na isa lamang siyang laro. Sa kabilang banda, naroon ang alaala ng kabaitan ni Liam, ang ngiti nito, ang paraan ng pagtingin sa kanya na tila ba nakikita nito ang tunay niyang halaga. Ano namang makikita niya sa isang simpleng mananahi? Trust me. Huminga siya ng malalim, hinahayaan ang hangin na punuin ang kanyang mga baga, na para bang makapagbibigay iyon ng kalinawan. Sa isang iglap, nagdesisyon siya. Isang desisyon na hindi batay sa lohika o takot, kundi sa isang maliit na kislap ng pag-asa na ayaw niyang mamatay. Sagot niya, ang boses ay mas mahina kaysa sa kanyang inaasahan. CJ. Payag ako. Isang sandali ng katahimikan ang sumunod bago niya narinig ang malinaw na pagbuntong hininga ng ginhawa mula kay Liam. Talaga? Great. Susunduin kita bukas. Mga 3:00 ng hapon, okay lang ba? Sage. Pagkababa ng telepono, napaupo si Elara sa gilid ng kanyang kama. Ang puso niya ay kumakaripas, isang halo ng kaba at hindi maipaliwanag na saya. Ano ba itong pinasok niya? Kinabukasan, hindi siya mapakali. 10 beses yata niyang sinilip ang orasan bago mag-2:00. Ang bawat tahi na ginagawa niya ay tila tabingi. Bandang 2:30, sumuko na siya. Kailangan na niyang mag-ayos. Ngunit doon nagsimula ang isa pang problema. Nakatayo siya sa harap ng kanyang maliit na aparador, tinitingnan ang ilang piraso ng damit na nakasabit. Isang lumang bestida na may kupas na bulaklak. Isang palda na medyo masikip na sa kanya. Isang blusang puti na paborito niya, ngunit may maliit ng mansa ng langis ng makina sa lailayan. Walang-wala siyang maisuot. Siya na gumagawa ng magagarang damit para sa iba ay walang maayos na damit para sa sarili. Ang katotohanan iyon ay isang malakas na sampal. Ano yan? Aalis ka. Napalingon siya sa pinto ng kanyang silid. Nakatayo roon si Sofia, nakapamiwang, may mapanuring ngiti sa mga labi. Yayayain ka na ba ng date ng engineer mo? Tanong nito, ang tono ay ng aasar. Tumango lang si Elara, nahihiya. Magkakape lang kami. Tiningnan ni Sofia ang mga damit sa aparador ni Elara, at bahagya itong umiling na may halong awa. Hay naku, Elara. Wala ka namang isusuot dyan. Teka. Lumabas si Sofia at bumalik pagkaraan ng ilang sandali, may dalang isang bestida. Kulay asul ito, simple ang korte at gawa sa malambot na tela. Maganda ito. Napakaganda. Heto, isuot mo, sabi ni Sofia, iniabot ang damit. Binili ko yan last month, pero hindi ko pa nasusuot. Mas bagay sa'yo. Para naman hindi ka kahiya-hiya sa date nyo. Kailangan magmukha kang presentable. Ang salitang kikahiya-hiya at presentable ay tumarak sa dibdib ni Elara. Ngunit wala siyang magawa kundi tanggapin ang damit. May punto si Sofia. Kung isusuot niya ang sarili niyang mga damit, baka pagtawanan lang siya ni Liam sa isip nito. Salamat ate, sabi niya. Wala yon. Basta mag-ingat ka, ha, sabi ni Sofia, tinapik ang kanyang balikat bago umalis. Isinuot ni Elara ang bestida. Tamang-tama ang sukat. Maganda nga ito sa kanya. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa maliit na salamin, pakiramdam niya ay isa siyang impostor. Nakasuot siya ng damit na hindi kanya, papunta sa isang date, kasama ang isang lalaking mula sa mundong hindi para sa kanya. Eksaktong 3:00, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang eskinita. Lumabas si Liam, nakasuot ng isang simpleng asul na polo shirt na katulad ng kulay ng kanyang bestida at maong pants. Bumagay ito sa kanya. Masyadong bumagay. Wow, sabi ni Liam, hindi maitago ang paghanga sa mga mata. You look beautiful, Elara. Isang ngiti ang pilit na isinukli ni Elara, habang ang init ay gumagapang sa kanyang mga pisngi. Salamat. Ikaw din, ni. Dinala siya ni Liam sa isang maliit na coffee shop sa may Intramuros. Hindi ito tulad ng mga mamahaling lugar na nakikita niya sa Sea. Ang lugar ay tahimik, may mga lumang libro sa mga estante, at ang amoy ng kape ay humahalo sa amoy ng lumang papel. Gumaan ang pakiramdam ni Elara. Gusto ko rito, sabi ni Liam habang umuupo sila.
Tahimik. Malayo sa gulo ng bihise. Minsan, kailangan mo ng lugar na tulad nito para makahinga. Habang umiinom sila ng kape, ang usapan nila ay dumaloy ng natural. Ikinuwento ni Liam ang tungkol sa ama niya, isang kilalang engineer na palaging may mataas na expectation sa kanya. Ikinuwento niya ang pressure na patunayan ang kanyang sarili, na hindi lang siya, anak ni M. Salcedo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Elara ang isang panig ni Liam na hindi mayabang o mayaman, isang panig na tao lang, na may sariling mga takot at pangarap. Ikinuwento naman ni Elara ang kanyang pagmamahal sa pagtatahi, kung paano niya nakikita ang bawat tela bilang isang canvas, at ang bawat tahi bilang isang brushstroke. Nakita niya ang sinserong interes sa mga mata ni Liam habang siya ay nagsasalita. Sa sandaling iyon, nakalimutan niya ang kanyang mga pag-aalinlangan. Nakalimutan niya na suot niya ang damit ng kanyang kapatid. Pakiramdam niya, siya lang si Elara, at kausap niya si Liam, at iyon lang ang mahalaga. Liam, darling. Isang matinis na boses ang biglang bumasag sa kanilang mundo. Isang babaeng matangkad at balingkinitan, nakasuot ng isang mamahaling damit at may dalang signature bag, ang lumapit sa kanilang mesa. Ang mga mata nito ay agad na napako kay Liam. Katrina, malamig na sabi ni Liam. Ang ngiti sa kanyang mukha ay biglang nawala. What are you doing here? I was just in the area. Oh my God, didn't know you frequented charming little places like this. Ang tingin ni Katrina ay lumipat kay Elara, sinusuri ito mula ulo hanggang paa na may bahid ng pagmamaliit. And who is your friend? Naramdaman ni Elara na para siyang lumiliit sa kanyang kinaupuan. Gusto niyang magtago sa ilalim ng mesa. Ang lahat ng insecurity na pilit niyang ibinaon ay biglang bumalik. She's Elara, matigas na sabi ni Liam. Bago pa man makapagsalita ulit si Katrina, inilagay ni Liam ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Elara na nakapatong sa mesa. Isang kilos na nagpapakita ng proteksyon. And we're on a date. So if you'll excuse us, we're in the middle of a conversation. Ang tingin ni Liam kay Katrina ay kasing lamig ng yelo. Natigilan si Katrina, halatang hindi inaasahan ang ganoong sagot. Pilit itong humiti bago tumalikod at umalis. Ang hangin ay naging mabigat. Hindi makatingin si Elara kay Liam. Ang init ng kamay nito sa kamay niya ay ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya na hindi tumakbo. Elara! I'm sorry about that, mahinang sabi ni Liam. Umiling si Elara. Okay lang. Sino siya? She's an ex-girlfriend. It's a long story. Huwag mo siyang pansinin. Hinigpitan ni Liam ang hawak sa kanyang kamay. Hayaan mo sila. Ang importante, nandito tayo. Itinaas ni Elara ang kanyang tingin. Nakita niya ang sinseridad at pag-aalala sa mga mata ni Liam. Sa sandaling iyon, ang mga salita ni Sofia ay nawalan ng kapangyarihan. Ang mahalaga ay ang ginawa ni Liam. Ipinagtanggol siya nito. Pinili siya nito. Ngunit sa di kalayuan, mula sa labas ng coffee shop, may isa pang peres ng mga mata na nakasaksi sa lahat. Nakatayo sa kabilang kalsada, nagtatago sa likod ng isang poste, si Sofia. Ang mga kamay nito ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Isang malamig at mapanganib na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang plano niya ay nagsisimula pa lamang. Nakatayo sa kabilang kalsada, tila isang anino sa gitna ng dapit hapon, si Sofia. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid, ang mga kuko ay halos bumaon na sa kanyang palad. Mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita niya ang eksena sa loob ng coffee shop. Kitang-kita niya ang paraan ng paghawak ni Liam sa kamay ng kanyang kapatid. Kitang-kita niya ang pagtatanggol sa mga mata nito, isang tingin na hindi kailanman ibinigay sa kanya ng sinuman. Isang mapait na likido ang tila umakyat sa kanyang lalamunan. Galit? Hindi, mas malalim pa roon. Isang uri ng pang-aapi na siya lang ang nakakaramdam. Habang ang buong mundo ay nakikita si Elara bilang ang martir, ang mabait, ang nagsasakripisyo, ang nakikita lang ni Sofia ay isang magnanakaw. Isang magnanakaw na kinuha ang atensyon ng kanilang ina, ang papuri ng mga kapitbahay, at ngayon, pati na ang isang pangarap na dapat ay para sa kanya. Ako dapat yan, bulong ng isang boses sa kanyang isip. Ako ang mas maganda. Ako ang mas matalino. Ako ang mas karapat-dapat sa isang buhay na tulad ng kay Liam Salcedo.
Tumalikod siya, ang bawat hakbang palayo ay mabigat sa sama ng loob. Habang naglalakad siya sa masikip na bangketa ng Intramuros, ang mga alaala ay bumabalik. Ang alaala ng araw ng aksidente. Siya, nagalit dahil mas pinuri ng kanilang ina ang isang maliit na drawing ni Elara, kaysa sa kanyang test paper na may mataas na marka. Siya, na sa sobrang inis ay itinulak ang isang balde ng tubig na hindi napansin ng sinuman. At si Elara, na siyang unang nakakita sa kanilang ina na nakahandusay sa basang sahig, ang siyang sumigaw at umiyak. Sa gitna ng kaguluhan, ang sisi ay natural na napunta sa bunsong kapatid na palaging naglalaro. At si Elara, sa kanyang kamusmusan at pagkalito, ay tinanggap na lang ang kasalanan. Simula noon, iyon na ang naging papel nila. Si Elara ang tagapag-alaga, ang tagapasa ng krus. At si Sofia, ang inaalagaan, ang prinsesang kailangang pagsilbihan. Perpekto na sana ang lahat. Ngunit ang pagdating ni Liam ay sumira sa balanse. Pag-uwi ni Sofia sa kanilang bahay, nauna pa siya kay Elara. Naabutan niya ang kanilang ina na nag-aayos ng mga sinulid sa isang kahon. "Oh, anak, nakauwi ka na pala," bati ni Aling Elena. "Nasaan si Elara? Hindi ba kayo magkasabay?" Ngumiti si Sofia, isang matamis na ngiting sanay na siyang isuot na parang maskara. Lumapit siya at humalik sa pisngi ng ina. "Nay, hayaan niyo na po muna si Elara. May date po sila nung engineer." "Date?" Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Aling Elena. "Talaga? Naku, mabuti naman kung ganoon. Sana ay maging masaya naman ang kapatid mo." Umupo si Sofia sa isang maliit na bangko sa tabi ng ina at kinuha ang kamay nito. "Opo naman, Nay. Yun din po ang gusto ko. Ang sa akin lang po nag-aalala ako." "Nag-aalala? Bakit naman?" "Nay, isipin niyo po. Engineer yung tao. Isihipayata ng kumpanya nila. Napakayaman," paliwanag ni Sofia, ang boses ay puno ng kunwaring pag-aalala. "Ano po ang laban ng kapatid ko? Baka naman po pinaglalaruan lang siya. Alam niyo naman po ang mga mayayaman, iba ang takbo ng isip. Baka po isa lang itong bagong karanasan para sa kanya, tapos kapag nagsawa, iiwan na lang niya basta-basta si Elara." Nakita ni Sofia ang pagbabago sa mukha ng ina. Ang dating saya ay napalitan ng pag-aalala, isang binhi ng duda na matagumpay niyang itinanim. "Huwag ka namang mag-isip ng ganyan, anak," sabi ni Aling Elena, ngunit ang boses nito ay hindi na kasing sigurado. "Sinasabi ko lang po ito dahil mahal ko si Elara, Nay. Ayoko pong makita siyang nasasaktan. Kilala ko po ang kapatid ko, kapag nagmahal yan buong buo. Baka hindi niya kayanin kapag iniwan siya." Ilang sandali pa, isang taxi ang huminto sa labas. Bumaba mula roon si Elara, ang mukha ay nagliliwanag. Pumasok ito sa shop at ang ngiti nito ay kasing liwanag ng ilaw na inayos ni Liam. "Nay! Ate, masayang bati nito. Andyan na pala kayo." "O, kamusta ang date?" tanong ni Sofia, pinipilit na maging masaya para sa kapatid. Ang kislap sa mga mata ni Elara ay hindi maikakaila. "Ang saya, ate. Ang bait-bait niya. Nagkape lang kami pero ang dami naming napag-usapan. Ibang-iba siya sa inakala ko." "Talaga? Mabuti naman kung ganoon," sabi ni Sofia. Tiningnan niya ang bestidang suot ni Elara. "Bagay na bagay sa'yo iyang damit na pinahiram ko. Sabi ko sa'yo, kailangan mo lang ng konting tulong para lumabas ang ganda mo." Ang ngiti ni Elara ay bahagyang kumupas. "Salamat ulit dito, ate." Nang gabing iyon, habang naririnig niya ang mahinang paghuni ni Elara mula sa kabilang kwarto, isang tunog ng purong kaligayahan, ang galit sa dibdib ni Sofia ay lalong sumiklab. Ang mga simpleng payo at pagtatanim ng duda ay hindi na sapat. Ang makita ang kaligayahan sa mukha ng kanyang kapatid ay parang lason sa kanya. Kailangan niya ng isang bagay na mas malakas. Isang bagay na sisira sa tiwala ni Liam. Isang bagay na maglalagay kay Elara sa kanyang dating lugar, sa ilalim, sa putik. Umupo siya sa harap ng kanilang lumang desktop computer. Binuksan niya ang internet browser. Sa simula, ang mga hinahanap niya ay simple lang, paano paghiwalayin ang isang couple. Ngunit ang mga resulta ay pawang mga payo lang nagasgas na. Kailangan niya ng isang bagay na permanente. Isang bagay na hindi na mababawi. Isang ideya,
madilim at nakakatakot, ang dahan-dahang nabuo sa kanyang isip. Isang ideyang napanood niya sa isang lumang teleserye. Isang sandata na walang kawala ang sinumang lalaking may konsensya at responsibilidad. Pagbubuntis. Ang salita ay tila umilaw sa kanyang isipan. Paano kung siya ang mabuntis ni Liam? Impossible. Hindi sila nagkikita ng sila lang. Hindi siya hahawakan ni Liam. Pero hindi kailangang maging totoo. Kailangan lang magmukhang totoo. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang mag-type sa search bar, mabilis at may determinasyon. Tinipan niya ang mga salitang magpapabago sa kanilang lahat. Ang mga salitang magiging simula ng katapusan ng kaligayahan ni Elara. Paano gumawa ng peking ultrasound result? Pinindot niya ang enter. Ang screen ay napuno ng mga link at mga imahe. Isang malamig na ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi. Ito na. Ito na ang pinakamatibay na sinulid na gagamitin niya para sirain ang pangarap ng kanyang kapatid. Nakatayo si Liam sa harap ng malaking bintanang salamin ng kanyang opisina sa Bonifacio Global City. Mula sa ika-30 palapag, ang mga sasakyan sa ibaba ay parang mga laruang langgam na gumagalaw ng walang tigil. Ang buong syudad ay isang testamento sa kapangyarihan ng semento, bakal at ambisyon, ang mundong kanyang ginagalawan. Ngunit sa mga nagdaang araw, ang lahat ng ito ay tila nawala ng kulay. Ang isip niya ay palaging lumilipad pabalik sa isang maliit na coffee shop sa Intramuros, sa isang mesang napapaligiran ng mga lumang libro, at sa isang babaeng may mga matang nangungusap kahit hindi ito nagsasalita. Naalala niya ang biglaang pagsulpot ni Katrina. Ang paraan ng pagtingin nito kay Elara, puno ng pagmamaliit at panghusga, ay nagpagising sa isang bagay sa loob niya. Ang mundo ni Katrina, ang mundo ng mga party, ng mga peking ngiti, at ng mga relasyong parang business transaction, iyon ang mundong matagal na niyang gustong takasan. At ang pagtatanggol niya kay Elara ay hindi isang pinag-isipang desisyon. Iyon ay isang reaksyon. Isang instinct. Ang paghawak niya sa kamay ni Elara ay parang paghawak sa isang angkla sa gitna ng isang magulong dagat. Napangiti siya. Mula nang makilala niya si Elara, ang kanyang routine ay nagbago. Ang dating pagkairita sa traffic papuntang Quiapo ay napalitan ng pag-aabang. Ang mga meeting na dati ay sentro ng kanyang mundo, ay naging mga hadlang na lang sa oras na gusto niyang gugulin sa pagbisita sa sinulid ng pangarap. Isang tawag sa telepono ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Ang kanyang ama. Liam, I saw the preliminary report for the Skylink project. The numbers are good, but they can be better, sabi ng baritonong boses sa kabilang linya, walang paligoy-ligoy. I expect you to close the deal with the Japanese investors next week. No excuses. Yes, Dad. I'm on it, sagot ni Liam, ang boses ay profesional at walang emosyon. Pagkababa ng telepono, napabuntong hininga siya. Ito ang buhay niya. Mga numero, mga deal, mga expectation. Isang walang katapusang karera para patunayan ang kanyang sarili. Ngunit ngayon, may iba na siyang gustong patunayan. Naalala niya ang sinabi ni Elara tungkol sa pangalan ng shop nito. Ang bawat tahi, ang bawat sinulid ay katumbas ng isang pangarap. Ang pangarap nito ay hindi mga gusali o mga kontrata. Ang pangarap nito ay simple at dalisay, ang paggaling ng ina, ang pag-aaral ng kapatid, ang magkaroon ng maayos na buhay. At ang tanging kasangkapan nito ay isang luma at dipadyak na makina, at isang dekuryenteng panahong madalas pang masira. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideyang nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ito ang tamang gawin. Ito ang gusto niyang gawin. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Ipinagpaliban niya ang kanyang susunod na meeting at mabilis na nag-research sa kanyang computer. Mga brand ng sewing machine, mga feature, mga review. Pagkatapos ng isang oras, alam na niya kung ano ang bibilhin niya. Hindi ang pinakamahal, kundi ang pinakamatibay at pinakaangkop sa trabaho ni Elara. Isang high-speed, industrial sewing machine na magpapabilis sa trabaho nito ng 10 beses. Kinahapunan, isang delivery truck ang huminto sa tapat ng eskinita ng sinulid ng pangarap. Si Liam mismo ang nanguna sa 2 trabahador na bitbit ang isang malaking kahon. Nang makita siya ni Elara, ang mukha nito ay nagpakita ng pamilyar na gulat at pagtataka. Liam, ano yan? Bakit may dala kang ref?
Tumawa si Liam. Hindi ito ref para sa iyo to. Nang mabuksan ang kahon at makita ni Elara ang bagong-bago at makintab na makina, natigilan ito. Napatakip ito sa kanyang bibig, ang mga mata ay nanlalaki. Umiling ito, hindi makapaniwala. Hindi, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Liam, hindi ko to matatanggap. Sobra-sobra to, magkano to? Babayaran ko. Hindi mo kailangang bayaran, malumanay na sabi ni Liam. Regalo ko yan sa iyo. Pero bakit, tanong ni Elara, ang pagkalito ay malinaw sa kanyang mukha. Hindi ko kaarawan. Lumapit si Liam. Tinitigan niya ito ng diretsyo sa mga mata. Dahil naniniwala ako sa iyo, Elara. Naniniwala ako sa mga pangarap mo. Isipin mo na lang na investment ko iyan sa sinulid ng pangarap. At umaasa ako ng mataas na returns. Ang mga salitang iyon ay tila may epekto. Ang pagtanggi sa mga mata ni Elara ay dahan-dahang napalitan ng pagtanggap at ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Liam dati. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa isang mata nito na mabilis niyang pinunasan. Salamat, bulong nito. Walang-walang gumawa ng ganito para sa akin kailanman. Tinulungan ni Liam si Elara na i-set up ang bagong makina. Tinuruan niya ito sa mga basic functions, habang si Elara naman ay parang isang batang sabik na sabik matuto. Sa isang pagkakataon, habang itinuturo ni Liam ang isang buton, ang kanilang mga kamay ay muling nagdikit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nila ito agad binawi. Hinawakan ni Liam ang kamay ni Elara. Ang mga kalyo sa dulo ng mga daliri nito ay nagsasabi ng kwento ng hirap at pagsisikap. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay nito at idinampi ang isang magaan na halik sa likod nito. Nag-angat ng tingin si Elara, ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang. Ang paghinga niya ay mababaw. Ang mundo sa kanilang paligid ay tila nawala. Tanging sila na lang dalawa sa gitna ng mga tela at sinulid. Dahan-dahan, yumuko si Liam. Bawat milimetro ng paglapit niya ay isang tanong, at ang hindi pag-atras ni Elara ay isang sagot. Nang ang kanilang mga labi ay maglapat, iyon ay isang sandaling puno ng lambing at kahulugan. Hindi ito isang halik ng pagnanasa, kundi isang halik ng paghanga, ng respeto, at ng isang namumuong pag-ibig. Isang selyo sa isang pangako na hindi pa nabibigkas. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nakadikit pa rin ang kanilang mga noo. Pareho silang humihingal. Elara, bulong ni Liam. Liam, sagot nito na parang isang panalangin. Kinailangan na ni Liam na umalis. Ngunit habang nagmamaneho siya palayo, ang pakiramdam ng mga labi ni Elara ay nananatili sa kanya. Ang lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng takot, lahat ng pressure mula sa kanyang mundo ay biglang naglaho. Isang bagay lang ang sigurado. Isang bagay lang ang malinaw. Mahal na niya si Elara Reyes. At gagawin niya ang lahat para sa kanya. Hindi niya hahayaan ang sinuman o anuman na sumira sa kung anong meron sila. Iyon ang tanging proyektong mahalaga sa kanya ngayon. Ang tunog ng bagong makina ay musika sa pandinig ni Elara. Mabilis, makinis at walang paltos. Ang bawat tahi ay perpekto. Ang mga damit na dati ay inaabot niya ng 3 araw para tapusin ay nagagawa na niya ngayon sa loob lang ng 1.5. Ang isinulid ng pangarap ay hindi na lang isang pangalan, unti-unti na itong nagiging katotohanan. Ang lahat ng ito ay dahil kay Liam. Sa tuwing mapapatingin siya sa makinang iyon, hindi niya maiwasang mapangiti. Hindi dahil sa halaga nito, kundi dahil sa kahulugan. Dahil naniniwala ako sa iyo, Elara. Ang mga salitang iyon ay nakaukit na sa kanyang puso. At ang halik na iyon ay nagbago ng lahat. Iyon ang selyo. Ang kumpirmasyon na ang lahat ng ito ay totoo. Ang namamagitan sa kanila ay hindi isang laro o isang panandali ang aliw. Ito ay totoo. Ang lalim yata ng iniisip mo, puna ni Sofia, na bigla na lang sumulpot sa kanyang tabi. Kanina ka pa nakangiti dyan mag-isa. Para kang baliw. Hindi pinansin ni Elara ang pang-aasar. Masyado siyang masaya para maapektuhan. Maganda lang talaga ang gising ko, ate. Maganda ang gising o maganda ang nagpapaganda ng gising, makahulugang tanong ni Sofia, sabay tingin sa bagong makina. Naku, Elara. Sana lang alam mo ang ginagawa mo. Alam ko, ate, sagot ni Elara, puno ng kumpiyansa. Mabait si Liam. Iba siya.
Umiling lang si Sofia at pumasok na sa kusina, iniwan si Elara sa kanyang masayang mundo. Maya-maya lang, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Liam. Liam, good morning. Kumain ka na ba? Don't skip breakfast. I might drop by later this afternoon. Napangiti si Elara. Ang simpleng mensahe ay nagdulot ng 1,000 paru-paro sa kanyang tiyan. Mabilis siyang nag-reply. Elara, good morning din opo, kumain na ako. Sige, hihintayin kita. Ingat ka. Ang buong umaga at tanghali ay lumipas na parang panaginip. Masaya siyang nagtrabaho. Masaya niyang kinausap ang kanyang ina. Pati ang mga customer na dumadaan ay napapansin ang kakaibang saya sa kanyang aura. Ang buhay ay perpekto. Bandang 4:00 ng hapon, gaya ng ipinangako, dumating si Liam. Ang pagpasok pa lang nito sa pinto ay nagdulot na ng liwanag sa buong shop. May dala itong isang bouquet ng puting rosas. Para sa pinakamagaling na mananahi sa buong Maynila, sabi nito, iniabot ang mga bulaklak. Namula ang mga pisngi ni Elara. Nambola ka pa. Salamat. Kinuha niya ang mga bulaklak at inamoy. Ang bango nito ay humalo sa amoy ng sinulid, isang perpektong kombinasyon ng dalawang mundo nila. Kamusta ang bagong reyna? Tanong ni Liam, tinutukoy ang makina. Ayos na ayos, masayang sagot ni Elara. Sobrang laking tulong. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Madali lang yan, nakangiting sabi ni Liam. Lumapit ito at bumulong, isang kape ulit. O baka pwedeng dinner na sa susunod? Ang kilig ay gumapang sa buong katawan ni Elara. Sasagot na sana siya ng TE nang isang boses ang pumutol sa kanilang sandali. Liam. Ang boses ni Sofia ay mahina at nanginginig. Sabay silang napalingon. Nakatayo si Sofia sa may pintuan ng kanilang silid. Ang mukha nito ay maputla, ang mga mata ay namumula na parang galing sa pag-iyak. 8. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Elara. Lumapit siya sa kapatid. Okay ka lang? May masakit ba sa'yo? Hindi siya pinansin ni Sofia. Ang mga mata nito ay nakatutok lamang kay Liam. Liam, kailangan nating mag-usap, sabi ulit ni Sofia, ang boses ay basag. Tayong dalawa lang. Nangunot ang noo ni Liam. Sofia, are you okay? Kung may problema, pwedeng sabihin mo na sa amin ni Elara. Umiling si Sofia at isang butil ng luha ang pumatak sa pisngi nito. Hindi. Hindi niya to pwedeng marinig. Ang kaba ay nagsimulang kumalat sa dibdib ni Elara. Ano ba ito? Anong sikreto ang meron sila na hindi niya pwedeng malaman? Ate, ano ba iyon? Tinatakot mo ako, sabi ni Elara, hinawakan ang braso ng kapatid. Iwinaksi ni Sofia ang kanyang kamay. Huwag, Elara. Huwag ngayon. Humarap itong muli kay Liam. Liam, please. Sa labas tayo mag-usap. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi kung anong problema, matigas na sabi ni Liam, nararamdaman na rin ang tensyon. Ano ba talaga to, Sofia? Huminga ng malalim si Sofia, na para bang nag-ipon ng lahat ng lakas sa buong mundo. Tumingin ito kay Elara na may matinding kalungkutan sa mga mata, bago ibinalik ang tingin kay Liam. Ang mga salitang lumabas sa bibig nito ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng tahimik nilang mundo. Buntis ako, Liam. Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng electric fan at ang malakas na pagtibok ng puso ni Elara sa loob ng kanyang dibdib. Ano? At ikaw ang ama. Ang mundo ni Elara ay gumuho. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang isang malaking pader na semento. Tiningnan niya si Liam. Ang mukha nito ay nagpapakita ng matinding gulat at pagkalito. Ano? Anong pinagsasabi mo, Sofia? Halos pasigaw na sabi ni Liam. Imposible yan. Kailan pa yan nangyari? Hindi yan totoo. Totoo to, Liam, umiiyak na sabi ni Sofia. Dumukot ito sa kanyang bulsa at nanginginig na inilabas ang isang nakatuping papel. Isang ultrasound photo. Inabot niya ito kay Liam. Tingnan mo. Nanginginig na kinuha ni Liam ang papel. Tiningnan ito ni Elara mula sa kanyang balikat. Nakasulat sa itaas ang pangalan, Sofia Reyes. May petsa.
At sa gitna, isang maliit na hugis na nagpapatunay sa lahat. Paano, bulong ni Liam, hindi makapaniwala. Hindi mo na ba natatandaan, humihikbing sabi ni Sofia. Yung gabi na tumawag ka sa akin. Lasing na lasing ka dahil nag-away kayo ng daddy mo. Sinabi mong kailangan mo ng karamay. Pinuntahan kita sa kondo mo dahil nag-aalala ako sa'yo. Ang sabi mo ako lang ang nakakaintindi sa'yo. Ang kwento ay parang isang matalim na kutsilyo na paulit-ulit na isinasaksak sa puso ni Elara. Tumingin siya kay Liam, naghahanap ng pagtanggi, naghahanap ng kasagutan. Ngunit ang nakita niya sa mukha ni Liam ay hindi lang pagtanggi, kundi pagkalito na parang pilit nitong inaalala ang isang gabing nabura sa kanyang isipan. Hindi ko matandaan. Sabi ni Liam, ang boses ay puno ng desperasyon. Dahil lasing ka, Liam. Lasing na lasing ka, sigaw ni Sofia. Pero ako. Tandang-tanda ko ang lahat. Ang mga puting rosas na hawak ni Elara ay biglang bumagsak sa sahig. Ang mga talulot nito ay kumalat sa maruming semento na parang mga piraso ng kanyang nawasak na pangarap. Si Liam. At ang ate niya. Ang dalawang taong pinakamahalaga sa kanya. Ang dalawang taong pinagkatiwalaan niya. Elara, patawarin mo ako. Sabi ni Sofia, bago ito biglang nanghina at napahawak sa mesa na para bang babagsak. Hindi ko na kaya. Patawarin mo ako. Ngunit hindi na marinig ni Elara ang kanyang sinasabi. Ang kanyang paningin ay lumilipat-lipat mula sa mukha ng kanyang umiiyak na kapatid, sa ultrasound photo, at sa naguguluhan at desperadong mukha ni Liam. Ang lahat ng kulay, lahat ng tunog, lahat ng pangarap ay biglang naglaho. Ang natira na lang ay isang nakakabinging katahimikan at isang sakit na napakatindi na tila dudurog sa kanyang buong pagkatao. Ang mga puting rosas ay nakakalat sa semento. Ang bawat talulot ay parang isang patak ng dugo mula sa puso ni Elara na unti-unting naubusan ng buhay. Ang hangin sa loob ng isinulid ng pangarap ay biglang naging mabigat at siksik na tila ninanakaw ang bawat hininga. Walang gumagalaw. Walang nagsasalita. Tatlo silang mga estatwa na inukit mula sa isang trahedya. Si Sofia, na nakahawak sa mesa, ang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Si Liam, na hawak pa rin ang ultrasound photo na para bang isa itong hatol ng kamatayan. At si Elara, na nakatayo sa gitna, nararamdaman ang dahan-dahang pagguho ng sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Isang malamig na kawalan ang gumapang sa kanyang dibdib, pinapatay ang lahat ng kilig at saya na naramdaman niya kanina lang. Ang halik. Ang mga pangarap. Ang bagong makina. Ang lahat ng iyon ay abo na ngayon. Elara. Ang boses ni Liam ang unang bumasag sa katahimikan. Isang basag na bulong. Lumapit ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng isang desperasyon na hindi pa niya nakikita kailanman. Elara, please maniwala ka sa akin, sabi nito, sinusubukang abutin ang kanyang kamay. Otomatikong umatras si Elara, na para bang ang pagdampi nito ay lason. Ang sakit sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang umuusbong na galit. Maniwala? Maniwala sa ano, Liam? Na ang kapatid ko ay nagsisinungaling? Na peke ang hawak mo? Hindi ko alam. Sinasabi ko sa iyo, hindi ko matandaan, giit ni Liam, ang boses ay tumataas na sa frustrasyon. Wala akong matandaan na may nangyari sa amin. Ang mga salitang hindi ko matandaan ay hindi isang pagtanggi. Iyon ay isang pag-amin sa posibilidad. Isang butas sa kanyang depensa na kasing laki ng Pasipiko. Patawarin mo ako, Elara. Humihikbing sabi ni Sofia mula sa gilid. Kasalanan ko to, hindi ko dapat pinuntahan si Liam noong gabing iyon. Ako ang may kasalanan. Patawarin mo ako. Ang bawat salita ni Sofia ay tila isang pag-amin na lalong nagbaon sa kutsilyo na nakatarak na sa likod ni Elara. Tumahimik ka, ate, malamig na sabi ni Elara, hindi ito nililingon. Ang kanyang buong atensyon ay nakay Liam. Sa lalaking nagbigay sa kanya ng pangarap at sa isang iglap ay binawi rin ito sa pinakamalupit na paraan. Anong nangyayari dito? Bakit kayo nagsisigawan? Ang boses ng kanilang ina, si Aling Elena, ay nagmula sa likod. Lumabas ito mula sa kanilang silid, sakay ng kanyang silyang digulong, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Napako ang tingin nito sa umiiyak na si Sofia, sa balisang si Liam, at sa naninigas na si Elara. Anak! Anong problema?
Walang nakasagot. Paano mo ipapaliwanag ang isang bangungot? Nilapitan ni Aling Elena si Sofia. Sofia, anak, bakit ka umiiyak? Yumakap si Sofia sa ina at doon ibinuhos ang kanyang mga hikbi. Isang eksenang perpektong ginagampanan ng isang biktima. Naramdaman ni Elara na nasusuka siya. Ang sakit ay umaakyat mula sa kanyang tiyan patungo sa kanyang lalamunan. Ang tiwala niya, ang pundasyon ng lahat, ay nawasak. Dinurog hanggang sa maging pulbos. Muling humarap sa kanya si Liam. Elara, mag-usap tayo. Please. Kahit saan. Ipapaliwanag ko. Hindi ko man matandaan, pero alam ko sa sarili ko ikaw ang mahal ko. Ikaw lang. Ang mga salitang "i-mahal kita" na dati musika sa kanyang pandinig ay isa na ngayong insulto. Isang kasinungalingan. Mahal, mapait na tanong ni Elara. Ganyan ba ang pagmamahal, Liam? Ang matulog kasama ang kapatid ng babaeng sinasabi mong mahal mo? Hindi ko alam kung paano nangyari. Pero kailangan mong maniwala sa akin. Paano ako maniniwala? Sigaw ni Elara, sa wakas ay sumabog na ang kanyang mga emosyon. Habang ako, abala sa pagtupad ng mga pangarap na ibinigay mo, kayong dalawa ng ate ko, may tinatago sa likod ko. Elara, please T. Umalis ka na. Ang utos ay malamig at pinal. Natigilan si Liam. Ano? Sabi ko, umalis ka na, pag-ulit ni Elara, ang boses ay walang emosyon na mas nakakatakot pa kaysa sa kanyang pagsigaw. Tumingin siya sa bagong makina na nakatayo sa isang sulok, isang makinang na monumento ng kanyang katangahan. Lumapit siya rito, dinukot ang susi mula sa maliit nitong compartment na iniwan ni Liam at bumalik sa harapan nito. Inilahad niya ang kanyang kamay na mailamang susi. Ano yan? Tanong ni Liam, hindi maintindihan. Iyon na to, sabi ni Elara. Bawiin mo na. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Hindi ko kailangan ng kahit ano mula sayo. Elara, wag mong gawin to, pakiusap ni Liam, ang mga mata ay namumula na rin. Wag mong itapon ang lahat. Anong itatapon ko, Liam? Walang ganang tanong ni Elara. Wala naman palang lahat in the first place. Isa lang pala akong malaking biro para sa inyong dalawa. Hindi kinuha ni Liam ang susi. Kaya't ibinagsak ito ni Elara sa sahig. Ang kalansing ng metal sa semento ay umalinggaw sa buong patahian, isang tunog ng katapusan. Umalis ka na, Liam, sabi niya ulit sa huling pagkakataon. Tumingin siya sa kanyang kapatid na nakayakap pa rin sa kanilang ina. Kailangan kayong mag-usap ng ate ko. Marami kayong dapat pag-usapan. Tungkol sa magiging anak ninyo. Ang bawat salita ay parang asido na sumusunog sa kanyang dila. Wala na ako riyan. Tumalikod si Elara, hindi na hinintay ang sagot ni Liam. Pumasok siya sa kanyang maliit na silid at isinara ang pinto. Hindi niya ito nilock. Hindi na kailangan. Alam niyang hindi na susunod si Liam. Sumandal siya sa pinto at doon, sa dilim ng kanyang kwarto, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang baha. Napasalampak siya sa sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod at umiyak ng walang tunog. Isang pag-iyak na nanggagaling sa pinakailalim ng isang durog na kaluluwa. Narinig niya ang mga boses sa labas, ang pakiusap ni Liam, ang pag-iyak ni Sofia, ang pagtatanong ng kanyang ina. Ngunit ang lahat ng iyon ay malayo na. Mga ingay mula sa isang mundong hindi na niya bahagi. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na pagkalansing ng susi sa semento. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang mga pangarap. Ang pagpihit ng manibela ay otomatiko. Ang pag-apak sa silinyador ay walang kamalay-malay. Nagmamaneho si Liam palayo sa Quiapo, ngunit ang kanyang kaluluwa ay naiwan sa sementadong sahig ng kisinulid ng pangarap, kasama ng mga nagkalat na puting rosas at ng susi na tila nangungutya sa kanya. Ang mga ilaw ng syudad ay isang malabong guhit lamang sa kanyang paningin. Ang mga busina ng sasakyan ay isang malayong ugong. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang tunog ng pagkalansing ng susi sa sahig. Paulit-ulit. Klang. 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 Ang tunog ng pagwawakas. Ang tunog ng pagtatakwil. Umalis ka na. Ang mga mata ni Elara. Ang mga matang dati puno ng pag-asa at namumuong pagmamahal ay naging 2 piraso ng malamig na salamin, sinasalamin ang isang halimaw na hindi niya kilala. Siya ba iyon?
Siya ba ang halimaw na iyon? Sinubukan niyang halungkatin ang kanyang memorya. Piniga niya ang kanyang utak hanggang sa halos sumakit ito. Ang gabi ng pag-aaway nila ng kanyang ama. Naaalala niya iyon. Ang galit. Ang pakiramdam ng pagiging walang kwenta. Ang pagbuhos ng mamahaling alak sa kanyang lalamunan na para bang tubig lang. Pagkatapos wala na. Isang itim na butas. Isang blankong pahina sa libro ng kanyang buhay. Posible ba? Posible bang sa gitna ng kanyang kalasingan ay nagawa niya ang isang bagay na kasuklam-suklam? Ang isipin palang iyon ay parang laso na kumakalat sa kanyang mga ugat. Pagdating niya sa kanyang condo unit sa Giesi, ibinagsak niya ang sarili sa isang mamahaling sofa. Ang katahimikan ng lugar ay nakakabingi. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng kalungkutan. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang ultrasound photo. Tinitigan niya ito. Sofia Reyes. Isang pangalan at isang imahe na sumisira sa lahat ng pinaniniwalaan niya. Napahilamos siya sa kanyang mukha. Engineer siya. Ang trabaho niya ay bumuo ng mga bagay mula sa mga plano. Ang buhay niya ay umiikot sa lohika at katotohanan. Ngunit ngayon, ang sarili niyang buhay ay isang gusali na gumuho at wala siyang blueprint para alamin kung saan nagsimula ang mali. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang mga kamay niya habang tinitingnan ang call log mula sa petsang sinasabi ni Sofia. Puso niya ay kumabog ng malakas nang makita niya ito. Isang tawag. Papunta kay Sofia Reyes. 11:37 Tumagal ng 15 minuto. Isang malamig na pawis ang bumalot sa kanya. Tutu. Tumawag nga siya. Ang unang bahagi ng kwento ni Sofia ay totoo. Kung totoo ang simula, gaano kalaki ang posibilidad na totoo rin ang karugtong? Isang alon ng galit ang biglang pumalit sa kanyang pagkalito. Galit sa sarili. Paano niya nagawang maging ganito kapabaya? Paano niya hinayaang mawala ang kanyang sarili sa alak sa puntong hindi na niya maalala ang kanyang mga ginawa? Ngunit sa ilalim ng galit na iyon, may isa pang pakiramdam na nagsusumigaw. Isang maliit na boses na bumubulong. Hindi. Hindi ikaw yan. Hindi mo gagawin yon. Kailangan niya ng mga sagot. Kailangan niyang marinig muli ang kwento. Hindi mula sa isang umiiyak na biktima, kundi mula sa isang taong kailangan niyang questionin. Denial niya ang numero ni Sofia. Pagkatapos ng ilang ring, sumagot ito. Hello. Ang boses ni Sofia ay mahina at paos, halatang galing sa pag-iyak. Sofia, si Liam to, sabi niya, sinisikap na panatilihing kalmado at matatag ang kanyang boses. Kailangan nating mag-usap. Liam, patawarin mo ako, sinira ko ang lahat. Hindi ako tumawag para dyan, putol ni Liam, ang kanyang pasensya ay naubos. Kailangan ko ng mga detalye. Lahat ng detalye. Anong oras ka dumating sa kondo ko? Anong pinag-usapan natin? Anong oras ka umalis? Narinig niya ang paghikbi sa kabilang linya. Liam, bakit mo pa tinatanong yan? Hindi na ba mahalaga yon? Ang importante ay yung bata. Ang magiging anak natin. Ang salitang anak natin ay parang sampal. Mahalaga yon sa akin, Sofia. Dahil wala akong matandaan. At kailangan kong malaman kung ano talaga ang nangyari. Hindi ko na rin matandaan lahat ng malinaw, pareho tayong nalito. Pareho tayong nagkamali, umiiwas na sagot ni Sofia. Huwag na nating pilitin, Liam. Masasaktan lang tayong lahat. Lalo na si Elara. Kailangan nating isipin kung paano natin ayusin to para sa bata. Ibinaba ni Liam ang telepono. Ang mga sagot ni Sofia ay puro emosyon at pag-iwas. Walang konkretong detalye. Walang malinaw na timeline. Para siyang isang kliyenteng nagpepresenta ng isang magandang ideya, pero walang maipakitang plano. May mali. Ramdam niya sa kaibuturan ng kanyang pagkatao na may mali. Napatingin siya sa paligid ng kanyang kondo. Ang bawat gamit ay mamahalin at moderno, ngunit walang buhay. Walang init. Walang pangarap. Ito ang mundo niya bago dumating si Elara. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata. Naalala niya ang unang beses na nakita niya si Elara, ang kunot noon nitong ekspresyon. Ang paghanga sa mga mata nito nang ayusin niya ang ilaw. Ang ngiti nito nang ibigay niya ang langis para sa makina.
Ang lambot ng mga labi nito nang maglapat ang mga iyon sa kanya. Ang mga alaalang iyon ay malinaw. Totoo. Hindi tulad ng itim na butas sa kanyang memorya noong gabing iyon. Doon, sa gitna ng katahimikan ng kanyang magarang kondo, gumawa siya ng desisyon. Maaaring hindi niya mapagkakatiwalaan ang kanyang memorya, ngunit mapagkakatiwalaan niya ang kanyang puso. At ang puso niya ay nagsasabing hindi niya niloko si Elara. Hinding-hindi niya iyon magagawa. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay napalitan ng isang bagay na mas matigas at mas malamig, determinasyon. Kung si Sofia ay nagsasabi ng totoo, kailangan niyang panagutan. Ngunit kung ito ay nagsisinungaling, sisiguraduhin niyang malalaman ng lahat ang katotohanan. Hindi na siya lalapit kay Elara para magmakaawa. Hindi na siya magpapaliwanag gamit ang mga salitang wala namang bigat. Ang tanging paraan para maibalik ang tiwala ni Elara ay ang bigyan ito ng katotohanan. Isang katotohanang hindi maikakaila. Kinuha niya ang kanyang laptop. Hindi na siya ang Engineer Liam Salcedo na gumagawa ng mga gusali. Ngayon, isa siyang investigador. At ang kasong kailangan niyang lutasin ay ang sarili niyang buhay. Ang una niyang hinanap, ang pangalan ng Obgyn na nakalista sa itaas ng ultrasound photo. Kailangan niyang magsimula sa pinaka-ebidensya. Kailangan niyang malaman kung ang pundasyon ng kasinungalingan na ito ay totoo, o gawa-gawa lang na tulad ng isang peking building permit. Hindi ito laban para linisin ang kanyang pangalan. Ito ay laban para bawiin ang kanyang buhay. Ito ay laban para kay Elara. At hindi siya susuko. Ang mga sumunod na araw sa isinulid ng pangarapi ay parang isang mahabang gabi na walang bituin. Ang bagong high-speed na makina ay nakatayo sa isang sulok, nababalutan ng puting tela, na parang isang multo ng masayang nakaraan. Bumalik si Elara sa kanyang luma at dipadyak na makina. Ang ritmikong tunog nito ay pamilyar, ngunit malungkot, na parang pagtibok ng isang pagod na puso. Hindi na siya umiiyak. Ang mga luha niya ay tila naubos na noong gabing iyon. Ang natira ay isang malamig at mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib, isang pakiramdam ng pagkamanhid. Para siyang isang manika na gawa sa basahan, tinahi mula sa pira-pirasong sakit at pagtataksil. Ang kanyang ina, si Aling Elena, ay palaging nakatingin sa kanya na may pag-aalala, ngunit hindi na nagtatanong. Marahil ay alam nitong walang salita ang makakapagpahilom sa ganitong uri ng sugat. Si Sofia naman ay palaging nasa tabi ng kanilang ina, umaarteng mahina at nangangailangan ng kalinga, isang papel na napakahusay niyang ginagampanan. Elara, anak, kumain ka na, sabi ni Sofia isang tanghali, inilalapag ang isang plato ng kanin at isda sa kanyang mesa. Kailangan mong magpalakas. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Tiningnan lang ni Elara ang pagkain. Wala siyang gana. Salamat, ate. Mamaya na ako. Hindi pwede, git ni Sofia. Nag-aalala na kami ni nanay sa'yo. Please, Elara, kumain ka na. Alam kong masakit ang nangyari. Ako ang may kasalanan ng lahat. Pero kailangan nating maging matatag. Para sa pamilya. Ang salitang pamilya ay tila isang sumpa. Dahil sa pamilya, kailangan niyang tanggapin ang lahat. Dahil sa pamilya, aalala, ngunit hindi na nagtatanong. Marahil ay alam nitong walang salita ang makakapagpahilom sa ganitong uri ng sugat. Si Sofia naman ay palaging nasa tabi ng kanilang ina, umaarteng mahina at nangangailangan ng kalinga, isang papel na napakahusay niyang ginagampanan. Elara, anak, kumain ka na, sabi ni Sofia isang tanghali, inilalapag ang isang plato ng kanin at isda sa kanyang mesa. Kailangan mong magpalakas. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Tiningnan lang ni Elara ang pagkain. Wala siyang gana. Salamat, ate. Mamaya na ako. Hindi pwede, git ni Sofia. Nag-aalala na kami ni nanay sa'yo. Please, Elara, kumain ka na. Alam kong masakit ang nangyari. Ako ang may kasalanan ng lahat. Pero kailangan nating maging matatag para sa pamilya. Ang salitang pamilya ay tila isang sumpa. Dahil sa pamilya, kailangan niyang tanggapin ang lahat. Dahil sa pamilya, aalala, ngunit hindi na nagtatanong. Marahil ay alam nitong walang salita ang makakapagpahilom sa ganitong uri ng sugat. Si Sofia naman ay palaging nasa tabi ng kanilang ina, umaarteng mahina at nangangailangan ng kalinga,
isang papel na napakahusay niyang ginagampanan. Elara, anak, kumain ka na, sabi ni Sofia isang tanghali, inilalapag ang isang plato ng kanin at isda sa kanyang mesa. Kailangan mong magpalakas. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Tiningnan lang ni Elara ang pagkain. Wala siyang gana. Salamat, ate. Mamaya na ako. Hindi pwede, git ni Sofia. Nag-aalala na kami ni nanay sa'yo. Please, Elara, kumain ka na. Alam kong masakit ang nangyari. Ako ang may kasalanan ng lahat. Pero kailangan nating maging matatag para sa pamilya. Ang salitang pamilya ay tila isang sumpa. Dahil sa pamilya, kailangan niyang tanggapin ang lahat. Dahil sa pamilya, awan niya sa mga corporate events. Tiningnan niya ang mga petsa. Sinubukan niyang hanapin ang petsa kung kailan nangyari ang aksidente. Wala siyang makitang kakaiba. Pagkatapos, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ang ex-girlfriend. Si Katrina. Hinanap niya ang pangalan nito. Lumabas ang mga social media accounts. Ang profile nito ay puno ng mga larawan sa mga mamahaling party at biyahe. Sinimulan niyang scroll pababa, pabalik sa nakaraan. Ang kanyang puso ay kumabog nang makita niya ang mga lumang larawan nila ni Liam. Mga larawan ng isang masayang magkasintahan. Ngunit habang papalapit sa kasalukuyan, ang mga larawan ay naging mapait. Mga post na puno ng pahiwatig. Some men are just cowards. They'd rather get drunk than face their problems. Ang post ay may petsa. Ang petsa kung kailan nag-away si Liam at ang ama nito. Ang petsang sinabi ni Sofia na pinuntahan niya si Liam. Napahinto si Elara. Tumugma. Nag-post si Katrina ng umaga pagkatapos ng gabing iyon. Ngunit may isa pang post si Katrina, ilang araw lang ang nakalipas. Isang larawan niya kasama ang mga kaibigan tumatawa. Ang caption, finally moving on from the drama. Heard he's dating some charity case from Quiapo. Guess he really has a thing for projects. Good luck to her. She'll need it. Ang mga salita ay masakit, ngunit hindi iyon ang napansin ni Elara. Ang napansin niya ay ang komento sa ilalim nito mula sa isang kaibigan ni Katrina. Ethly, is that the same girl you saw him with at that coffee shop? The one wearing your blue dress? Natigilan si Elara. Ang asul na bestida. Ang bestidang ipinahiram sa kanya ni Sofia. Paano nalaman ng kaibigan ni Katrina na iyon ay damit ni Katrina? Imposible, maliban na lang kung ang dugo ni Elara ay tila nagyelo. Mabilis niyang binuksan ang isa ilang araw na ang lumipas, ngunit ang oras sa loob ng sinulid ng pangarap ay tila tumigil. Ang bawat umaga ay sumisikat na kulay abo. Ang bawat gabi ay dumadating na walang bituin. Para kay Elara, ang mundo ay nawalan ng kulay. Bumalik siya sa paggamit ng kanyang lumang makinang dipadyak. Ang bawat padyak ay mabigat, walang buhay. Ang bawat tahi ay isang paalala ng kanyang nakaraan, isang buhay ng sakripisyo na sa huli ay nauwi lang sa wala. Ang bagong high-speed industrial machine na bigay ni Liam ay nakatayo sa isang sulok, na babalutan ng puting tela, na parang isang multo. Isang malamig at mamahaling multo ng isang masayang kahapon na hindi na kailanman magbabalik. Wala na siyang tinatanggap na tawag o text mula kay Liam. Ang katahimikan nito ay mas masakit pa kaysa sa 1,000 pagtanggi. Para sa kanya, iyon ay isang malinaw na pag-amin ng kasalanan. Ang buhay sa loob ng kanilang maliit na bahay ay naging isang teatro ng pagkukunwari. Si Sofia ay gumaganap bilang isang marupok na biktima. Palagi itong nakahiga, nagrereklamo ng pagkahilo o umiiyak ng walang dahilan. Ang ina naman nila, si Aling Elena, ay litong-lito, ang puso ay nahahati sa dalawa niyang anak. Elara, anak, kumain ka na, sabi ni Aling Elena isang tanghali habang inilalapag ang isang plato ng kanin at isda sa tabi ni Elara. Hindi umimik si Elara. Itinuloy niya lang ang pagpadyak sa makina. Anak, nag-aalala na ako sa'yo. Ilang araw ka nang ganyan. Hindi ka kumakain ng maayos. Hindi ka nagsasalita. Kausapin mo naman ako. Doon lang huminto si Elara. Tumingin siya sa ina, ang mga mata pangtab at hinanap ang social media account ni Sofia. Pribado ito, ngunit may ilang mga larawan na nakapublic. Nag-scroll siya pababa.
At doon niya nakita isang larawan ni Sofia kasama ang mga kaibigan niya. At sa mga kaibigang iyon, nandoon ang babaeng nag-comment sa post ni Katrina. Magkaibigan sila. Hindi. Hindi pwedeng maging totoo ito. Pero ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimula ng magkabit-kabit. Si Sofia, na alam ang tungkol sa pag-aaway ni Liam at ng ama nito. Si Sofia, na kaibigan ng ex ni Liam. Si Sofia, na ay nagkataong may damit na ipapahiram sa kanya na pag-aari pala ni Katrina, na para bang sinadya para lalo siyang magmukhang kaawa-awa sa harap ng ex-girlfriend. At ang ultrasound. Mabilis niyang hinanap sa internet ang key fake ultrasound generator. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib habang nakikita niya ang mga website na nag-aalok ng serbisyo. Mag-upload ka lang ng isang sample, palitan ang pangalan at petsa, at makakakuha ka ng isang peking resulta. Napasandal si Elara sa kanyang upuan. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Hindi na ito simpleng duda. Ito ay isang malamig at nakakatakot na posibilidad. Isang posibilidad na ang kapatid na kanyang inalagaan, pinagsilbihan, at minahal ay may kakayahang gumawa ng isang napakalaking kasinungalingan para lamang sirain siya. Tumingin siya sa pinto ng kanyang silid. Sa kabilang pader, natutulog ang kanyang kapatid, ang taong sumira sa kanyang buhay. Ang dating sakit ay napalitan na ng isang bagong emosyon, isang malamig at matalas na galit. Kinabukasan, may nagbago kay Elara. Ang pagkamanhid sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapanganib na kislap. Ang pagiging biktima ay tapos na. Pumasok siya sa patahian. Tinanggal niya ang puting tela na nakabalot sa bagong makina. Pinunasan niya ito, nilagyan ng sinulid at binuksan. Ang malakas at mabilis na ugong nito ay napuno sa buong shop, na ginising ang natutulog na pangarap. Ano yan, anak? Ginagamit mo na ulit, tanong ni Aling Elena, nagulat. Tumango si Elara, hindi inaalis ang tingin sa karayom na mabilis na tumatahi. Sabi niya, ang boses ay matatag at puno ng determinasyon. Marami pa akong kailangang tahiin. Marami pa akong kailangang ayusin. Hindi lang tela ang tinutukoy niya. Ang tinutukoy niya ay ang kanyang buhay. At sisimulan niya itong ayusin, isang tahi, isang katotohanan, sa bawat pagkakataon. Ang ugong ng bagong makina ay isang deklarasyon ng digmaan. Bawat mabilis at perpektong tahi na ginagawa ni Elara ay isang hakbang palayo sa pagiging biktima. Ang tunog na dati nagpapaalala sa kanya ng isang matamis na kasinungalingan ay isa na ngayong martilyo na unti-unting binabasag ang mga pader ng panlilinlang na itinayo sa paligid niya. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pagkamanhid. Ang natitira ay isang matigas at matatag na determinasyon. Haharapin niya ang katotohanan gaano man ito kapait. Pumasok si Sofia sa patahian, dahan-dahang naglalakad na tila isang babasaging figurin. Elara, mahinang tawag nito. Pinapagod mo naman masyado ang sarili mo. Baka magkasakit ka niyan. Hindi huminto si Elara sa pagtatahi. Kailangan kong matapos to, ate. Maraming order. Lumapit si Sofia at hinawakan ang telang ginagawa ni Elara, isang simpleng bestidang pambata. Para kanino yan? Kay Aling Minda? Naku, ang ganda. Ang galing-galing mo talaga. Ang mga papuri ni Sofia ay tila mga asukal na mailason. Kahit kailan, ikaw talaga ang paborito ni nanay pagdating sa pagtatahi. Doon lang huminto si Elara. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ng kapatid. Talaga, ate. Ako ba talaga ang paborito? Natigilan si Sofia sa lamig ng boses ni Elara. Naman. Ano ka ba? O baka naman ako lang ang palaging masunurin, pagpapatuloy ni Elara, ang boses ay matatag. Ako ang palaging tumatanggap. Ako ang palaging nagpaparaya. Dahil yon ang kailangan ng pamilya, di ba? Nawala ang ngiti sa mukha ni Sofia. Ano bang sinasabi mo? Bago pa man makasagot si Elara, isang pamilyar na anino ang humarang sa sikat ng araw sa may pintuan. Pareho silang napalingon. Nakatayo roon si Liam. Ngunit iba na ang Liam na ito. Wala na ang desperasyon at pagkalito sa kanyang mga mata. Wala na ang pakiusap. Ang nakatayo sa harapan nila ay isang lalaking kalmado, seryoso, at may daladalang bigat ng katotohanan.
Liam, bulong ni Sofia, at agad na bumalik ang kanyang pagkukunwaring mahina. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Hindi siya pinansin ni Liam. Ang mga mata nito ay nakatuon lamang kay Elara. May hawak itong isang brown envelope. Elara, sabi ni Liam, ang boses ay matatag. Nandito ako hindi para magmakaawa. Nandito ako para ibigay sa iyo ang isang bagay na dapat ay matagal ko nang ibinigay. Katotohanan. Lumapit ito, hindi sa kanya, kundi sa mesa sa gitna ng patahian. Dahan-dahan niyang inilabas ang laman ng envelope. Mga papeles. Mga larawan. Ano yan? Nanginginig na tanong ni Sofia. Liam, anong ginagawa mo? Huwag mong guluhin ang kapatid ko. Ako ba ang nanggugulo, Sofia? O ikaw, malamig na tanong ni Liam. Itinuro niya ang isang papel. Ito ang sulat mula sa opisina ni Dra. Alma Season, ang obgyn na nakapangalan sa ultrasound mo. Nakasaad dito na kailanman ay hindi ka naging pasyente niya. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Hindi totoo yan. Sinungaling. Binayaran mo sila para sabihin yan. Talaga, tanong ulit ni Liam. Kinuha niya ang isa pang papel. Isa itong nakaprint na screenshot ng isang blog post, isang post mula sa isang babaeng nagngangalang Kimomi Cathy na nagbabahagi ng kanyang karanasan sa pagbubuntis. At sa post na iyon, naroon ang eksaktong kopya ng ultrasound photo, parehong anggulo, parehong sukat. Ang tanging pinagkaiba ay ang pangalan at petsa. Nakita ko rin yan, mahinang sabi ni Elara, sa wakas ay nagsalita. Napatingin sa kanya si Liam at Sofia, gulat. Hinanap ko sa internet, pagpapatuloy ni Elara, tumatayo na mula sa kanyang upuan. Hinanap ko lahat. Pinagtutulungan niyo ako, umiiyak na sigaw ni Sofia, tumingin sa kanilang ina na lumabas na rin dahil sa ingay. Nay, tingnan niyo sila. Sinasaktan nila ako. Sinasaktan nila ang apo ninyo. Ngunit huli na ang lahat. Ang maskara ni Sofia ay mailamat na. Walang apo, Sofia, mariing sabi ni Liam. Dahil walang bata. At lalong walang nangyari sa atin. Ipinakita niya ang isa pang papel, isang kopya ng log mula sa lobby ng kanyang kondominium. Nakarecord dito na umalis ka sa building ko 1 oras pagkatapos mong dumating noong gabing yon. Mag-isa. At ayon sa guard, umiiyak ka raw nang umalis. Dahil hindi kita pinapasok sa unit ko. Kinausap lang kita sa intercom dahil lasing ako at ayokong makakita ng kahit sino. Ang bawat salita ni Liam ay isang pako na ipinupukpok sa kabaong ng kasinungalingan ni Sofia. Hindi. Paulit-ulit na bulong ni Sofia, napasandal sa pader. Hindi totoo yan. Bakit mo ginawa to, ate? Tanong ni Elara, ang boses ay puno ng sakit, ngunit wala ng luha. Bakit? Dahil ba kay Liam? Dahil sa pera? O dahil lang sa akin? Doon sumabog si Sofia. Ang pagkukunwari ay nawala at ang lumabas ay isang halimaw na puno ng galit at inggit. Sigaw nito, ang mukha ay puno ng luha at put. Dahil si Nay. Palagi na lang ikaw, Elara. Ikaw ang magaling. Ikaw ang mabait. Ikaw ang martyr. Kahit noong mga bata pa tayo, ikaw ang paborito ni nanay. Lahat ng atensyon nasa sa iyo. Sofia, tumigil ka, saway ni Aling Elena, umiiyak na rin. Hindi, Nay. Hayaan niyo akong magsalita, hinarap ni Sofia ang ina. Naaalala niyo ba kung bakit kayo na aksidente? Hindi dahil kay Elara. Hindi dahil nadulas siya. Ako. Ako ang nagtulak ng balde ng tubig dahil galit ako. Galit ako dahil mas pinuri niyo ang drawing niya kaysa sa akin. Pero siya ang sinisi ng lahat. At hinayaan ko. Dahil sa wakas, ako naman ang naging bida. Ako naman ang kinawaan. Ang pag-amin na iyon ay isang bombang sumabog ng mas malakas pa kaysa sa lahat. Napahawak si Aling Elena sa kanyang dibdib, hindi makahinga sa sakit ng katotohanan. Napaluhod si Elara, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa bigat ng isang kasalanang hindi naman pala kanya, na pinasa niya sa loob ng maraming taon. Ang lahat ng sakripisyo. Ang lahat ng pagtitiis. Ang lahat ng utang na loob. Lahat ay batay sa isang malaking kasinungalingan. Patawarin mo ako, anak ti. Umiiyak na sabi ni Aling Elena kay Elara,
inaabot ang kamay nito. Elara, patawarin mo si Nanay Di. Tiningnan ni Sofia ang wasak na pamilyang nilikha niya. Walang nakatingin sa kanya. Wala nang kakampi. Tinalikuran na siya ng mundo. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya si Elara, isang tinging puno ng pagkatalo, bago ito tumakbo palabas ng patahian, palayo sa lahat. Naiwan ang katahimikan. Isang katahimikang puno ng sakit, ngunit may bahid na rin ang paglaya. Lumapit si Liam kay Elara, na nakaluhod pa rin sa sahig. Umupo ito sa tabi niya. Hindi ito nagsalita. Hinayaan lang niya itong maramdaman ang lahat. Elara, bulong ni Liam pagkaraan ng ilang sandali. Patawarin mo ako. Hindi sa isang kasalanang hindi ko ginawa, kundi sa pagiging pabaya ko. Patawad dahil sa akin, dumaan ka sa impyernong ito. Dahan-dahang itinaas ni Elara ang kanyang tingin. Tumingin siya sa kanyang ina na umiiyak pa rin. Tumingin siya kay Liam na ang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. Ang mabigat na tanikala ng kasalanan na nakakabit sa kanyang puso sa loob ng maraming taon ay biglang naputol. Ang bigat sa kanyang dibdib ay nawala. Sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, naramdaman ni Elara na sa wakas, makakahinga na siya. Tumango siya kay Liam, isang simpleng tango na nagsasabi ng lahat. Pagtanggap, pagpapatawad, at isang maliit, nanginginig, ngunit tunay na simula. Ang sinulid ng pangarap ay nasira. Ngunit ngayon, sa wakas, maaari na silang magsimulang humabi ng bago. At dito, sa muling paghahabi ng isang bagong simula, nagtatapos ang kwento ni Elara at Liam. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong paglalakbay kasama ang isinulid ng pangarap. Isang karangalan na samahan kayo sa bawat kabanata, sa bawat tawa, at higit sa lahat, sa bawat patak ng luha. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isa ring paglalakbay para sa akin. Nais kong lumikha ng isang salaysay na hindi lang basta tungkol sa kilig at pag-ibig, kundi tungkol din sa sakit, sa pagbangon, at sa tahimik na lakas na matatagpuan natin sa ating mga sarili kapag tila gumuho na ang lahat. Ang kwento ni Elara at Liam ay isang paalala na ang tunay na pundasyon ng anumang relasyon ay tiwala. Ngunit ipinapakita rin ito na ang tiwalang iyan, kahit pa masira at madurog, ay maaaring buuin muli sa pamamagitan ng isang bagay na mas makapangyarihan, ang pagpapatawad. Pagpapatawad hindi lang para sa iba, kundi lalong-lalo na para sa ating mga sarili. At higit sa lahat, sana ay naiwan sa inyo ang mensahe ng pag-asa. Na kahit sa pinakamadilim na sandali, ang bawat isa sa atin ay may halaga. Na ang ating mga pangarap, gaano man kasimple, ay karapat-dapat ipaglaban. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Ano ang pinakapumatak na eksena para sa inyo? Anong aral ang inyong napulot kina Elara, Liam, at maging kay Sofia? Huwag kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at damdamin ay mahalaga. Muli, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwento.